Hello guys! Walang mahabang intro pero may tip agad ako para sa'yo. Kung napapansin mong walang masyadong nag-click or nag-view dun sa mga video uploaded mo, try mong subukang mag-trial and error, experiment ka doon sa mga thumbnails. Pwede mo yung palitan every week. Pag may napansin kang pagbabago kung nag-i-increase, kasi meron tayong mga dapat sundin. Okay, kung ano yung tingin mo na makakapag-arouse no interest ng mga nag-review sa YouTube channel mo, yun ang gagawin mo. Say for instance, colorful, blue, red, yellow, green. Ikaw bahala. Basta nakaka-catch ng attention, try mo yun. Try mong baguhin from time to time. Kasi sinubukan ko yan siya. Naglagay ako ng mga ganun, mga ganun. Dumadami yung click ng video na yun. Nagkaroon ng madaming views. And kung naging effective naman sa akin, malay mo naman sa'yo, maging effective din. So, hayaan nyo mag-experiment tayo, itry natin yung bago. Kasi kapag ang video mo, pinapaliwalaan mong maganda ang content pero walang nanonood, may mali dyan. So, kailangan mo lang i-adjust ang timpla para makahabol naman yan. Anytime kasi pwede pang lumabas yan sa suggested video, sa homepage, sa sidebar, sa next video na magpi-play. Lalabas pa yan. Kasi randomly, pinapalabas yan ni YouTube. Ino-offer yan sa mga nakakakita ng homepage mo. Ngayon, kung walang nag-click, walang nag-review, something is wrong with the thumbnail. So, eksperimentohan mo na yan. Cut na? Start na tayo? Hello guys, I'm back. So, ngayong topic, sorry ha, nakatingin kasi ako lagi doon sa laptop. Kaya panay ang tingin ko doon. Kasi may laptop dito, may laptop doon, may laptop doon, may laptop doon. Alam nyo na ang strategy. May taga-panood ako ng aking mga videos, ng aking mga ads. And taga-promote. Promote dito, promote doon, marketing strategy number 1. Alam nyo na yan, kasi kung nanood na kayo ng mga dating video ko, alam nyo na yung strategy, pinapamigay ko na yan sa inyo. I-try nyo na lang subukan. May cellphone pa. And may cellphone pa. And, tsadan, may cellphone pa. Strategy muna tayo sa simula. Kasi, again, hindi ka pa sikat. Kailangan mo munang i-promote ang sarili mo. Kailangan mo munang panoorin yung mga video mo, i-like, and mag-comment ka. So, say for instance, meron kang 10 YouTube channel. Pinapromote mo yung YouTube channel mo. Nagko-comment ka doon, nagko-comment ka doon, nagko-comment ka dito, nagko-comment ka doon. Sa cellphone, may comment. So, alam mo na. Anong magdadagdag? Click-through rate. Pero hindi kasi yan ang topic natin dito. Masyado lang ako na-excite. Na-excite lang ako kasi nagtatanong sila, may best time daw ba ng pag-a-upload ng video? Ako, nung una, dahil nga wala akong alam kung talagang dapat mo sinusunod na oras, kung kailan, ano yung topic. Ako kasi, nag-focus ako dun sa law of abundance, sa law na madami, sa law na madaming pagpipilian. Basta-basta lang ako nag-upload, pero dapat palang i-consider yung time. Tama nga naman ang logic. Pilipino tayo. What if nag-upload ako 2 AM? Sinong manunood? Di ba nga meron tayong sinasabing first hour crucial time, yung post velocity, or yung 24 hours post velocity. Basta, ang mahalaga kasi dyan, kapag paka-upload mo pa lang, ipakita mo na kay YouTube na may viewers na yun. May nag-click na dito, may nanood na, may nag-like na, may nag-comment na. Kaya nakikita mo, ang aking ano sabi ni Naruto? Contribution technique. Basta yung times 2, times 2. FB doon, post dito, YouTube view doon, YouTube. Yan ang ginagawa ko at the moment. Kasi alam niyo naman, bago pa lang akong YouTuber. Kaka-monetize ko pa lang. And pinupuno ko pa lang yung threshold. So, ayokong mawala doon sa ating topic kung bakit mahalaga yung timing, kung kailan ka dapat mag-upload ng video. Ito na nga yung logic. Hindi ako pwedeng mag-upload ng 3 AM. Sinong manunood? Tama. Kahit super excited na ako mag-upload, dahil alam kong tulog ang mga tao sa Pilipinas, sinong manunood? So, sayang yung crucial first hour ng paka-upload ko, walang manunood. So, i-consider mo yung timing. Okay?
pag-isipan mo, huwag ka lang ito personal lang na pag-observe ko kasi networker ako, alam kong busy ang mga tao, starting umaga, starting sa hapon, kasi yung mga trabaho yan sila, hindi sila pwede mag-cellphone. So, if you can consider yung suggest, mag-upload ka after dinner. Logic, eto na, nakapag-dinner na sila, nakapagluto na sila, pa-siesta time na yan sila. Pwede naman, baka naman diba, naka-YouTube na sila or may time na silang gumamit ng social media. So, ikaw, pero ito kasi sinabi ko is, as a networker kasi, ang alam kong online ang mga tao is after dinner. Diba? May time na sila maghawak ng cellphone. Ikaw, maghanap pa ng logic. Anong gusto mo? 9 a.m. Nasa trabaho sila. Anong gusto mo? Sobrang aga, 6 a.m. Naliligo sila. Yung majority, yung karamihan ng porsyento ng mga Pilipino kung nasaan sila, kailangan mo siyang i-consider. And, i-consider mo din yung timing kung kailan ka magla-live. Kasi, isasabay na natin yan siya, diba? Sabi ko sa'yo, ipopromote ko lagi na mag-live stream ka. Okay. Itatapat mo din yung oras ng live stream mo sa expected mong may manunood sa'yo. And kapag nagkaroon ka ng time, pwede mong i-check yung doon sa YouTube studio mo, may naka-indicate yan sa audience. Kung anong oras sila usually nanonood, pwede yun. Tayo kasi Pilipino, alam mo naman ang cycle ng buhay ng Pilipino. So, as a small YouTuber, doon muna tayo umikot sa Pilipinas muna. Kasi yun muna ang ating tina-target. And, pag naging trending na yung video natin, saka natin i-consider yung mga oras ng ibang bansa or mga ibang lahi. So, para wag tayo masyadong lumayo, pag nag-live stream, usually, nakikita kong live stream oras nila is after lunch din. Ay, hindi, after dinner pala, sorry. After dinner pa din. Kasi nga, di ba, ayun yung logic, na-explain ko na nga. And kapag nag-a-upload ka ng video, pwede kang maglagay ng advertisement doon sa community ng YouTube channel mo. Pwede ka dyan maglagay ng thumbnail or ng thumbnail na mag-a-upload ako ng new video sa ganitong oras at malalagyan mo ng date. Para kapag nakita nila yun, alam nila na by 8 p.m. may i-upload si Ma'am Cindy. Ano ang hinahabol natin dito? Views, click rate, yung tagal ng panonood nila, yung engagement ulit nila. Babalik na naman tayo sa analytics, babalik na naman tayo sa algorithm, babalik na naman tayo sa metric. Kasi paulit-ulit lang tayo, wala man tayo ibang gagawin kundi i-consider kung ano kagustuhan ni YouTube. Kaya paulit-ulit mo maririnig yung mga bagay na yan kasi yan ang mga importanteng dapat malaman mo ngayon pa lang. Pero ito, sa tips and strategies naman na ginagawa natin. Di ba nag-record ka. Wala namang masama kung one time, halimbawa sa gabi at 7:30 p.m., i-upload mo na yung 3 videos na na-create mo. Basta be consistent sa timing, sa oras, sa scheduling. And doon sa commercial or yung sa announcement mo na, hello, mag-upload ako ng video every ganitong araw. Kapag kina-consider mo naman yung araw, syempre, pipiliin mo naman yung Sabado at Linggo. Kung target mo yung mga subscribers mong mga estudyante, most probably wala silang school ng Saturday, Sundays. The majority, kung sa mga kung sa mga may trabaho naman, wala silang trabaho ng Sabado at Linggo. Okay. Ikaw pumili, pero ito kasi, binibigay ko lang yung logic sa pagkakaunawa ako at sa panood ko ng mga video, may mga bagay silang kinonsider. And ako, dinepende ko din naman tong strategy ko sa kung ano ang experience ko. And ikaw din, pwede mong pakinggan or pwede mong i-consider, pero ikaw pwede na magde-decide. May mga factor na nauunawaan mo, pwede mong i-apply. May mga logic naman na ikaw lang talaga ang nakaka-alam at may paniniwala ka. Sundin mo din, pero at least binibigyan kita ng
sample or yung scenario. Okay? At pag-usapan natin ang live stream. Ganun din sa live stream. At alam mo na, yung quantity at quality. I am always over quantity. Kasi nagsimula pa lang kasi ako, gusto ko mas madami, mas maganda. Hindi mo man panoorin yung isang video ko, nakapag-upload naman ako ng 15 videos na related sa bawat isa. Kasi di ba yung series effect na inaano natin, na strategy natin, na domino effect. And kapag nagustuhan mo ang isang video, pupunta ka ulit dun sa channel ko, titingnan mo ulit yung ibang related videos. And meron akong ginawang playlist para one click na lang andun ka na. Yan yung gusto kong sabihin sa'yo. Na dyan ka lang muna mag-focus. And may nakausap akong isang YouTuber, nung nag-start daw siya, yung first year niya, imaginein mo, ang videos niya lang, 70. 70. Kaya nagulat siya na ang videos ko is 250 sa first year. If gusto mong makakuha ng number, dapat maglaro ka ng number talaga. Number is the name of the game. Pag kaunti, kaunti, 'di ba? Pag madami, madami. Kapag madaming options, hindi na yan aalis sa YouTube channel mo. Pwedeng panoorin yung ibang ino-offer mo. Pero kung meron ka lang kakaunting videos, tas wala doon ang gusto niyang panoorin, aalis yan. 'Di ba? Mabuti na yung meron kang spare tire, yung sobra, yung excess. Kasi kung ang option is A to Z, malamang sa malamang kung ano man yung ginugol mo. Ano, goal mo ba yung 4,000 watch hours? Mas madaming video, mas madami siyang pwedeng i-click, mas madami yung chances na mas pasikatan agad yung YouTube channel mo. Kasi, imagine mo na lang, kapag merong 10 na video ang nagbibigay ng analytics kay YouTube. Nagets mo? Numbers. Mas madami, mas maganda. Kasi naman dalawa lang ang YouTube channel ay video mo. Yun lang ang pinagkukuhanan ni YouTube ng analytics algorithm. Ganon yun. Bababa yun. Kahit sabihin mong mag 1 million or mag trending yun. At eto pa, nakausap ko pa yung isang YouTube channel natin. Ka-YouTuber natin. Kung alam niya lang daw ang advantage ng mas maraming video nung unang taon niya, dapat sana daw dinamihan niya na ang mga video niya. Kasi naniwala siya nang sinabi ko, old videos are the best investment. Oh, mahaba na masyado. Bye.